Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Sa video ito ay atin na namang pag-uusapan ay tungkol sa mabisang agimat na kayang tumakos sa may mga kabal at kunat na makukuha natin sa mga punong kahoy. Totoo kaya ito? Paano kaya ito makukuha at saang parte ito ng kahoy? Yan ang ating sasagutin ngayon sa video ito. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto nyo ang mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at ang bell icon nang sa ganon ay lagi kayong ma-update sa tuwing may bago tayong upload. Maraming uri ng mga punong kahoy sa ating bansang Pilipinas. May mga kahoy na nagbibigay bunga o prutas para ating makain o maibenta. May uri ng punong kahoy para gawing lumber, para gawin naman itong bahay. Yung iba naman ay ginagawang furniture, kagaya ng lamesa, bangko, cabinet at marami pang iba. Mahalaga ang punong kahoy dahil dito tayo namamahinga kapag sobrang init na ng panahon. Maging sa mga hayop man ay mahalaga ang mga punong kahoy dahil ito ang kanilang tahanan at pahingahan. Ang punong kahoy din ay nagbibigay oxygen na kinakailangan ng tao sa paghinga. Ang punong kahoy din ang dahilan kung bakit napigilan ang mga sakuna kagaya ng baha, flash flood, landslide o pagkaguho ng mga lupa. Ito rin ay nagbibigay proteksyon upang mapigilan sa paglaki at pagnipis ng ating ozone layer na nagsasanhi ng sobrang init sa ating mundo. Halos lahat ng maiisip mo tungkol sa kahalagahan ng kahoy ay meron ito. Pero bukod sa lahat ng benepisyo makukuha natin sa punong kahoy at kahalagahan nito, ay alam nyo ba na meron din itong ugat na makukuha para gawing agimat? At ito ay tinatawag na ugat ng lampasan o lagpasan. Kapag nakakakita ka ng ugat o baging na tumagos sa ibang ugat o tumusok ito sa kahoy o lumampas, iyan ang kunin mo dahil yan ay magagamit bilang agimat. Kunin ang parte na mismo ang tumusok at tumagos sa puno o sa ugat at patuyuin ito sa pamamagitan na pagbilad nito sa araw. At pag ito ay natuyo na, ibalot ito sa pulang tela at maaari mo na itong dalhin o ilagay sa biwang. Pwede rin ito gawing kwintas. Mas mainam na huwag ipakita o ipahipo sa iba. Ito ay mabisang gamit pang proteksyon dahil ang sinumang magtatanga nito ay magkakaroon ng kapangyarihan sa tagaliwas na kaya mong lusutan ang mga tangka o kaya mo itong iwasan. At hindi rin ito basta-basta mapuputukan ng baril. At pag pumutok man ay hindi ito tatama at iiwas lamang ito pagtaglay mo ang agimat na ito. At kaya din itong tablan ang may mga kabal at kunat dahil sa birtud na meron sa ugat ng lagpasan o kahoy ng lagpasan. Kadalasan ay makikita natin ang ugat ng lagpasan sa puno ng balete. Dito ay madalas kumukuha ang mga antingero sa punong ito. Dahil sa dami ng ugat sa puno ng balete, kaya malaki ang chance na dito ito makikita at makakakuha. Marami pang pwedeng paggamitan ang ugat ng lagpasan. Sa iba ito ay inilalagay mismo sa buti na may langis para gamitin sa paghihilot o pahid sa mga sugat at marami pang iba. Laging pakatandaan na hindi lahat ng naghahangad sa agimat na ito ay makakakuha nito dahil piling-pili lang ang taong pinagkakaloban ng ating inang kalikasan sa agimat na ito. Pero kung isa ka sa maswerteng pagkalooban nito, ay gamitin lamang sa tama at sa kabutihan at huwag ipagmayabang o ipakita para patuloy na manatili ang bisa. Hanggang dito na lamang ang ating kaalaman para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. God bless us all.